Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Mashuda Ayman ay puti at ang aking kasama na si Binibini Micaela ni Filoteo. Kami ang tagaulat sa tula na Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan ni Amado V. Hernandez. Narito ang aming layunin. Nalalaman ang bantog na tula ni Amado V. Hernandez. Napapahalagaan ang mga mensahe ng tula ni Amado V. Hernandez at nakasusulat ng refleksyon kaugnay sa tulang binasa. Ang tulang Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan ni Amado V. Hernandez ay isang makabayang tula na nagpapahayag ng masidhing damdamin ng isang Makata para sa kanyang bayan. Tumatalakay dito ang kalagayan ng Pilipinas sa kanyang kasaysayan ng pang-api, kahirapan. Ito ay isang panawagan sa mamayan na hindi dapat maging manhid o mawalan ng damdamin sa paghihirap ng bayan, kundi pagsikap at magkaisa para sa pagbabago at pagbabangon. Impormasyon tungkol sa tula, pamagat. Kung tuyo na ang luha mo, aking bayan, ang pamagat ay isang panimulang paanyaya o hamon. Ipinapahiwatig nito na matapos ang pagluha o pagdadalamhati para sa bayan, kailangan sumunod ang tunay na pagkilos. Hindi sapat ang damdamin lamang, kinakailangan ng panindigan. Ang may akda ay si Amado V. Hernandez, isang tandag na Makatang manunulat at leader, obrero, kinikilala sa kanyang mga makabayang akda na may layuning magbulat ng kamalayan ng sambayang hinggil sa mga isyung panlipunan, uri ng panitikang, tulang makabayan o pampolitika. Isang uri ng tula na hindi lamang nagpapahayag ng damdamin, kundi may layuning panlipunan at politika. Inihimok nito ang mambasa na tumindig laban sa pang-aapi at maging bahagi ng pagbabago. Panahon ng pagkakasulat, panahon ng pananakop at pagkilos laban sa kolonyalismo. Isinulat sa konteksto, ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng banyagang pananakop. Kaya't masiglang at matapang ang panawagan ng tula para sa kalayaan at pagkakaisa. Ang layunin, gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino, hikayatin ang pagtindig laban sa paniniil at pananakop. Nais ng may akda na hindi lamang maantig ang damdamin ng mambasa, kundi himukin silang gumawa ng hakbang upang ipaglaban ang karapatan at dangal ng bayan. Tema at paksa ng tula. Tema. Una dito ang pag-ibig sa bayan. Ang damdaming makabayan na hindi lang nanonood, kundi kumikilos. Ang pangalawa ay ang pagdurusa sa bayan. So dito ay pinapakita ang sakit at paghihirap ng Pilipinas sa kamay ng mananakop. Ang pangatlo ay ang paglaban sa pananakop. Ang tula ay nanawagan sa paglaban at pagsuway sa kawalang katarungan. Ang pang-apat ay ang pagkabuhay ng diwang makabayan. So, umaasa ang Makata na mamulat ang taong bayan at manumbalik ang kanilang pagmamalasakit sa bayan. Ang paksa ng tula ay ang kasalukuyang anyo ng Pilipinas, inagawan ng yaman at dangal at kalayaan. Isang paanyaya sa mga Pilipino na huwag magpabulag o manahimik kundi magkaisa para sa kasarinlan. Estruktura at estilo ng tula. Estruktura, binubuo ng 5 saknong na may titig-6 na taludtod. May malinaw na daloy ang emosyon mula sa paglalarawan at paghirap ng bayan patungo sa panawagan ng pagkilos. Sukat at tugma, gumamit ng marayang taludturan, walang mahigpit na bilang na pantig o tugmaan. So dito mas binigyang pansin ang nilalaman ng damdamin at mensahe kaysa sa formal na anyo. Estilo, makapangyarihan ang talinghaga at simbolismo. So dito ay gumamit ng makasaysayang tauhan at imahen upang mag-udyok ng damdaming makabayan. May direktang panawagan sa bayan at malalim na emosyon sa bawat linya. Mga tayutay sa tula. Una ay ang pagtutulad o simili.
katulad mo ay si Huli, katulad mo ay si Sisa. So dito ay hinahambing ang Pilipinas na ang mga taong babae ay naapi at nawalan ng pag-asa sa mga nobela ni Rizal. Sinasalamin nito ang kawalang katarungan sa bayan. Ang pangalawa ay ang pagwawangis o metaphor. Ang laya mo'y nakaburol. So dito ay hindi na hinahambing gamit ang katulad, kundi direktang niyang sinasabi ang kalayaan ay nakaburol o patay na. So maliwanag naman ang imahe ay ang pagkawala ng kasarinlan. So ang pangatlo ay ang pagsasatao o personification. Ang alon sa dagat mo ay ayaw ng magdaluyong. So dito ay binibigyang buhay ang kalikasan bilang simbolo ng bayan. Maging ang alon ay tilang nawala na ng sigla. Simbolo ito ay ang paghihina ng diwang makabayan. Ang pang-apat naman ay ang pagmamalabis o hyperbole. Ang lahat mong kayaman ay kamal-kamal na nauubos. So dito ay lubhang pinalalabis na ang pagkaubos ng yaman upang idiin ang malupit na epekto ng pananakop at pagnanakaw ng dayuhan. Ang panglima ay ang pagpapalit tawag o metonymy. So dito ay bandilang sagisag mo'y lukob ng dayuhang bandila. So ang bandila ay ginamit bilang sagisag ng bayan at pinapakita rito ang pagsakop ng dayuhan hindi lamang sa lupa kundi sa dignidad ng bansa. Mensahe at aral ng tula, hindi dapat manatili ang mamayan sa pagluha lamang. Kailangan din ang konkretong pagkilos para sa kalayaan at pagbabago. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nasusukat sa kahandahan ng mamamayan na mag-alay ng lakas, talino at buhay para sa bayan. Ang pag-asa ng bayan ay hanggat may taong handang manindigan at lumaban para sa katotohanan. Conclusion, ang tula ay isang pambihirang halimbawa ng politikang makabayan. Sa masining na paraan, pinapaalalahanan tayo ng kasaysayan at hinahamon tayo na huwag maging manhid sa pang-aapi. Isa itong paanyaya mula sa luha, maging apoy, mula sa lungkot, maging lakas. Ang konklusyon ay nagpapahiwatig na ang tula ni Amado V. Hernandez ay hindi lamang paglalarawan ng pagdurusa ng bayan, kundi isang pananaw sa pagkilos. Ginagamit ang luha bilang simbolo ng dalamhati, ngunit sa huli, hinihikayat tayo gawing inspirasyon ito upang lumaban at itaguyod ang kalayaan at katarungan. Ilang tema na matatagpuan sa tula: makabayan at revolusyonaryong damdamin, kawalang katarungan sa ilalim ng kolonyalismo, paghihirap ng mahihirap at mangmang, pagkawala ng kultura at pagkakakilanlan, pag-asa sa kabila ng dilim. Ang mga temang ito ay sumasalamin sa mga karanasang panlipunan ng Pilipinas. Sa ilalim ng pananakop, ipinapakita ng tula ang matinding damdamin, makabayan at panawagan sa revolusyong laban sa pang-aapi. Pinibigyang diin ang kawalang katarungan at paghirap ng masa, pati na rin ang unti-unting pagkalimot sa sariling kultura. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, nangingibabaw pa rin ang pag-asa para sa pagbabago at kalayaan. Simbolismo sa tula: luha, dugo, araw ng dapit hapon, bulkan at taningkala. Ang luha ay sumasalamin sa matinding dalamhati ng sambayanan sa harap ng pag-aapi. Ang dugo ay tumutukoy sa sakripisyo ng mga lumalaban para sa kalayaan. Ang araw o dapit hapon ay nagpapahiwatig ng papalubog ng pag-asa, tanda ng panlulumo. Ang bulkan ay sagisag ng galit ng taong bayan na sa tamang panahon ay maaaring sumabog tungo sa revolusyon. Samantala, ang taningkala ay malinaw na representasyon ng pagkakaalipin at kawalan ng kalayaan. Persona ng tula: isang makabayang Pilipinong makatao o revolusyonaryo na nangungusap sa kanyang inang bayan. Siya ay puno ng damdamin, ngunit may malinaw na layunin.
gisingin at pukawin ang diwa ng paglaban. Ang persona sa tula ay isang mapanlikhang tinig ng isang Pilipinong makabayan na may malalim na malasakit sa kalagayan ng kanyang bayan. Hindi siya mananatiling tahimik sa harap ng pang-aapi, bagkus ay nagsisilbing tagapukaw ng damdamin at kamalayan ng sambayanan. Sa kanyang pananalita, makikita ang paghihirap, pag-asa at panawagan para sa pagkilos tungo sa kalayaan. Ang panghuli ay ang kahalagahan ng tula sa panahon ngayon. Sa panahon ng disinformasyon, kahirapan at kawalang malasakit, ang tula ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pagiging mulat at makabayan. Napapanahon ito bilang panawagan para ipagtanggol ang karapatan, ang kultura at ang kalayaan, lalo na kung ito'y muling nahaharap sa banta. Ang tula ay mahalaga sa kasalukuyan sapagkat nagsisilbi itong paalala na ang laban para sa katotohanan, katarungan at kalayaan ay hindi pa tapos. Sa gitna ng mga hamon tulad ng disinformasyon at kawalang malasakit, hinihikayat tayong maging mulat, makialam at ipaglaban ang ating bayan. Isa itong panawagan na huwag manahimik kung muling malalagay sa Kung tuyo na ang luha mo, aking bayan, ni Amado V. Hernandez. Lumuha ka, aking bayan, buong lungkot mong iluha, ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Ang bandilang sagisag mo'y lukob ng dayong bandila, pati wikang minana mo'y busabos ng ibang wika. Ganito ring araw ng agawan ka ng laya, 13 ng Agosto nang saklutin ang Maynila. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang, sa libingan ng maliit, ang malaki may libangan. Katulad mo ay si Huli, na aliping bayad utang. Katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban. Tumataghoy kung paslangin, tumatangis kung nakawan. Iluha mo ang sambuntong kasawiang nagtalako, na sa iyo'y pampahirap, sa banyagay pampalusog. Ang lahat mong kayamanay kamal-kamal na naubos. Ang lahat mong kalayaay sabay-sabay na natapos. Masdan mo ang iyong lupa, dayong hukboy nakatanod. Masdan mo ang iyong dagat, dayong bapor na sa laot. Lumuha ka kung sa puso ay nagmaliw na ang layon, kung ang araw sa langit mo ay lagi nang dapit hapon, kung ang alon sa dagat mo ay ayaw nang magdaluyong, kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi man umuungol, kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbabangon. Lumuha ka ng lumuhat, ang laya mo'y nakaburol. May araw ding ang luha mo'y masasaid, matutuyo. May araw ding di na luha sa mata mong namumugto ang dadaloy, kundi apoy, at apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo. Sisigaw kang buong giting sa liyab ng libong sulo, at ang lumang tanikalay lalagutin mo ng punglo.